Hindi nagbabago ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Huwag ninyong alalahanin yung masamang espiritong humahadlang sa inyong mga dalangin. You know what is the secret of the prayer that I am talking about here by faith? You pray by faith. Manalangin ka sa pananampalataya. Natanggapin mo mga bagay na hinihiling mo sapagkat yan ang katotohanan sa mga sinabi ng mga salita ng Diyos. Tingnan niyo si Daniel, nanalangin siya. Sinabi ng anghel na dumating, Daniel, unang araw mo palang dumalangin, ako'y pinadala ng Diyos at sinabi, dalhin mo kay Daniel ang kanyang kasagutan. Nang siya'y papunta na rito, hinadlangan siya ng prinsipe ng Persia. May mga demonyo sa bawat syudad na humahadlang sa inyong mga dalangin. Ngunit si Daniel hindi umalis sa kanyang pananalangin. Kaya dumating ang anghel after 21 days. Biro ninyo, nabalam siya ng 21 days dahil hinadlangan. Kung na-discourage si Daniel sa kanyang dalangin, di sana hindi niya tatanggapin ang mga kasagutang yon. But Daniel knew the secrets of heaven. When you pray, God readily answers. But there are hindrances up in the air, because the devil is the prince of the power of the air. But when you pray, and I will pray with you as a servant of God tonight, and when I pray with you tonight, let us break the powers of the enemy. Let us break the powers of the devil in the air. Gigibain natin yung mga hadlang ng demonyo sa kahanginan upang ang kasagutan ng dalangin ninyo sasagutin, dadalhin, walang hadlang sa buhay nyo. Hallelujah! Ngayon pa nadadama ko na sa aking espiritu, nangungusap ang Diyos sa aking puso at espiritu, at sinasabi niya, ngayon pa habang ako'y nangangaral, mga anak ng Diyos, marami na sa inyo ang nakakadama na tumatanggap na kayo ng kasagutan ng inyong mga dalangin. Hallelujah! Lahat ng mga masasamang espiritu ng karamdaman, lalaya sa buhay nyo. Kalaban ng masamang espiritu ang mga salita ng Diyos. Kaya sinabi niya sa mga apostoles niya, you are cleansed through the words I have spoken unto you. What do you mean by spiritual cleansing? Spiritual cleansing is the driving away of demons that you did not know have entered into you in many, many ways. Papasok ang demonyo, masamang espiritu, dahil hindi mo nakikita sila sa iyong buhay. Ngunit makikita mo lang sa resulta. Magkakaroon ka ng karamdaman, magkakaroon ka ng kapaguran, magkakaroon ka ng discouragement, magkakaroon ka ng depression, magkakaroon ka ng hindi magandang resulta sa pamumuhay mo, magiging dimalas yung buhay mo, magkakaroon ka ng takot, na kahit sa gabi nanginginig ka, kumulog, kumidlat lang, para ka nang naha-heart attack. Lahat ng ito, resulta ng masamang espiritu sa iyong buhay. Hindi mo lang alam yon. Ngunit ngayong gabi pinapaalam ko sa inyo, ano man ang mga masasamang pangyayari sa buhay nyo, hindi ang Diyos ang may bigay niyan. Masamang espiritu ang may bigay niyan. Now tonight, I am here as a servant of God to help you pray and destroy the works of the devil in your life. Gigibayin natin ang mga gawa ni Satanas sa iyong buhay. For this very reason, the Son of God was revealed to destroy the works of the enemy or the devil in your life. Karamdaman, gawa ng masamang espiritong nakakulapot sa iyo, parang plema yan. Maaalis lamang kung merong mga antibiotic na tatama sa kanya, sa physical sense ng pagkakasabi. Ngunit ito'y espiritual. Kung hindi po pinahira ng langis at walang kapangyarihang mula sa Diyos, tatawa lamang ang dyablo sa buhay mo. Ngunit ngayong gabing ito, I am coming against him as a servant, anointed servant of God. I am coming against all the powers of the enemy among you people here in Imus, Cavite, and I declare your freedom from demon possession. Hallelujah! Karukan, kadimalasan sa buhay, hindi bigay ng Diyos yan, sapagat ang ipinangako niya, isang buhay na masagana. Ngayon ang mga anak ng Diyos gumawa ng desisyon na bumalik sa kanyang pamamahala. Mga anak ng Diyos, bumalik na tayo sa pamamahala ng ating Panginoon. Wala pong kwentang sumunod sa diablo. Ano man ang ipinangako niya sa iyo, sumunod ka sa akin, gagawin kitang mayaman. Oh naku, ipagbili mong kaluluwa mo sa akin. Sige, hala, dito ka.
Pagbili mo ang kaluluwa mo, pati katawan mo, payayamanin kita. Huwag kang maniwala sa diablo, sinungaling siya. Di ba marami nang nangako sa inyo ng ganyan? Ngunit ano mga kapatid ang pinagbagsakan nyo? Prostitution. Bumagsak sa Japan, naging alipin ng mga mafia doon. Yan ang demonyo, ganyan siya. Ngunit ang Diyos, pagka nangako siya, totoo ang kanyang ipinangako. When He says, when you follow me, you will have life of your life, and you will live an abundant life. Jesus Christ is not lying, because He is not a liar. The devil is a liar, but Jesus Christ is true. Sundin niyo siya. Kahit usigin kayo, kahit ipako kayo sa krus, huwag kayong mabahala. Sinabi niya, magsaya kayo pag inusig kayo. Ipahihiyanin yung demonyo. Sasabihin yung demonyo, ano man ang gawin mo? Tulad ni Job, ako'y mananampalataya pa rin sa Diyos. Hindi ako alis sa Kanya. When He attacks your faith, you must face the devil and say, I am like Job. Hindi ako aalis sa aking pananampalataya. Ano man ang gawin mo, ang aking pananampalataya ay walang kondisyon. Hallelujah! Sabi ng demonyo, kahit usigin kita, kahit usigin mo pa ako, kahit anong gawin ko sa'yo, kahit anong gawin mo, ang pananampalataya ko ay matibay na. Babalik ako sa pamamahala ng kaharian ng Diyos. Narito ako para sabihin sa inyo kung paano makabalik sa pamamahala ng Diyos. Sino rito ang gustong bumalik sa pamamahala ng ating Panginoon Diyos? Masaya at maganda at mabuting Diyos siya. Sinungaling ang diablo pagka sinabi niya maghihirap kayo at maghihikaos pagka sumunod kayo sa Diyos na yan. Hindi. Sapagkat ang Diyos natin ay hindi sinungaling. Siyang may-ari ng lahat ng bagay. Ano man ang kailangan mo, yan ay ibibigay niya sa iyo. Ngunit unang-una, kailangan gamitin mo ang iyong kalayaan, yung freedom of choice na makabalik ka sa Kanya. Ikaw rin ang gagawa ng desisyon para makabalik ka sa Kanya. Sapagkat ikaw rin ang gumawa ng desisyon upang ikaw ay makaalis sa Kanya. Hindi tayo pipilitin ng Diyos. Ngayong gabing ito, gusto ko pong makita ang mga kamay ng mga anak ng Diyos na ibig bumalik sa pamamahala niya na kusang loob, kusang loob, kusang loob. Hallelujah! Anong mensahe ng Panginoon nang siya pumunta rito upang ang tao ay mabigyan ng babala na ang kaharian ng Diyos ay malapit na at dapat magsaya sila? Sinabi niya, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Magsisi kayo sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nandito na. Eto mga kapatid, ang ibig sabihin ng repent. Sinasabi ko naman dito ngayon, magsaya kayo sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nandito na. Repent, for the kingdom of heaven is here. Anong gagawin mo? Magsisi. Anong pagsisisi? Ang pagsisisi ay sasabihin mo sa Diyos, kusang loob. Kusang loob. Walang pipilit sa iyo. Kusang loob na gagawin mong desisyon na yan sapagkat naunawaan mo na ang kanyang kalooban. Tulad ko, kusang loob na ako'y gumawa ng desisyon ito upang ako'y maglingkod sa Kanya. Ano yun? Sasabihin mo, Panginoon, mula ngayon, dahil naunawaan ko ng mga salita mo, ako'y manunumbalik loob sa iyo. Paano? Sinabi niya, come unto me, all ye that labor and are heavily laden, and I will give you rest. Learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest to your souls. Ngayon, paano ka manunumbalik loob sa Kanya? At paano mo papasukin ang Kanyang kaharian? Magsisi ka. Anong pagsisisi? Mangangako ka. Lord, mula ngayon, hindi na po ang kalooban ko ang masusunod, ang iyong kalooban na. From now on, not my will, not my will be done, but your will be done in my life. Pagka ang kanyang kalooban ng susundin mo, nakapagpahinga na ang kaluluwa mo. Sapagkat yon ang pagsisisi. Pagka nagsisi ka, bibigyan ka na ng bagong espiritu. Anong bagong espiritu ibibigay sa iyo? Espiritu ng pagsusunod. Ano ang lumang espiritu pinagsisiyan mo? Nang dahil sa pagsisisi, napatay ang espiritong yon. Namatay ang espiritong yon. Yun ang espiritu ng pagsuway. Espiritu ng kasalanan. Namatay na. Ngayon, dahil hindi ka sanay sumunod sa Kanya, bibigyan ka ng bagong espiritu, espiritu ng pagsusunod. Yun ang ibig sabihin ng John 3:5. John 3:5, anong sabi? Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Sino ang gustong pumasok sa kaharian ng Diyos? Be born in the Spirit.
Ngayong huling araw na ito, palagi nating naririnig yung born again, born again, born again, born again. Ano ang definition ng mga born again ngayon? Pagka pumapalakpak na may fellowship, born again, born again. Pagka born again po, kompletuhin natin. Born again in the Spirit. Yun ang tunay na born again. Naipanganak na muli sa Espiritu. Ano yung matandang Espiritu natin? Spirit of disobedience. Ang lahat ay magsabing, Spirit of disobedience is the old spirit. Spirit of obedience is the new spirit. Nakita mo, natanggap mo ang bagong espiritong yan sa pamamagitan ng pagsisisi. Hindi may bibigay sa iyo yan kung di ka magsisisi. Kung sasabihin mo, ayaw ko muna, pastor, magsisi dahil bata pa ako. Gustong-gusto ko pa yung kasalanan, pastor. Hindi ka pipilitin ng Panginoon, pero hindi niya may bibigay sa iyo ang bagong alak ng pagsusunod o bagong espiritu ng pagsusunod. Pero para doon sa mga lumalapit at kusang loob na sinurrender ang sarili at sinabing, not my will, but thine be done from now on. Welcome to the kingdom of heaven here on earth. Welcome to the kingdom of God. Anong sinabi ni Jesus Christ? Thy kingdom, thy will on earth, thy will be done on earth. That is the great sign that the kingdom has come. Ang kaharian ay may hari. Sinong hari sa kaharian ng Diyos? Bakit siyang hari? Sapagkat ang kanyang kalooban ang masusunod. Hindi siya hari kung hindi masusunod ang gusto niya, di ba? O anong gusto niya? Yan ang masusunod. Ngayon, ano naman ang sa relihiyon? Bakit hindi pa yon ang langit? Bakit hindi pa yon ang kaharian ng Diyos? Sapagkat tinanggap siya bilang tagapagligtas. Hindi hari. Lord, you are my Messiah. You are my Savior. Not my King. Bakit? Tingnan mo. Ikaw ang tagapagligtas. Akong hari. Anong sabi ng hari? Maglaan ka ng isang araw sa loob ng isang linggo para sa akin. Banalin mo ang araw na yan. Isang born again, pumasok. Tinanggap si Jesus Christ, tagapagligtas. Praise the Lord, ikaw tagapagligtas ko. Pagka Sunday, wala siya sa bahay-sambahan. Tinanong, bakit wala ka sa bahay-sambahan noong Sunday? Pakialam mo. Tagapagligtas ko siya, akong hari. Hari ako ng aking mga araw. Gusto ko magsamba? Magsasamba ko. Kung ayaw ko, wala kayong pakialam. Tinanggap mo siya bilang tagapagligtas. Bakit di ka nagbibigay ng tithes? Pakialam mo. Ako naghahanap buhay. Ako ang hari ng aking pera. Ako ang hari. Ikaw ang tagapagligtas. Iligtas mo ako. Ako ang hari. Ang aking kalooban ang masusunod. Ngayon sa karya ng Diyos, iba na. Pagka pumasok ka dito, sasabihin mo, you are my Lord, you are my Savior, you are my King. Hallelujah! Hallelujah! Kaya, hindi makakapasok yung hindi nagsisi. Hindi makakapasok yung hindi kusang loob ng ako, not my will, Lord, but thine be done. Sapagkat sa kaharian ng Diyos, isa lang ang magiging hari. Kung di ka nagsisi, pumasok ka, dalawa na kayong hari. Sino matutupad ngayon? Ikaw o siya? Siya dapat. Ngayon, pag sumurrender ka, sabi ng Diyos, magkakaroon ka ng bagong espiritu. Yun ang iyong relationship na sa Kanya, bagong espiritu. Pagka bagong espiritu na, ama mo na siya, anak ka na niya. Kaya matatawag mo na siyang, Abba, Father. Abba, Ama. Sa Hebrew, ang Abba, Ama. Ama! Sasabihin niya, o ano anak? Kilala ka na niya. Isang halimbawa, umuwi kayo ngayon. Kumatok sa bahay ninyo. Pak, pak, pak. Pagbukas nyo, bata. Penge ng pagkain, ako'y gutom. Sino ka? Hindi ko kilalang batang to. Pero bata siya, nangangailangan ng pagkain. Siguro dadalhin mo sa punong bayan dito, sa barangay captain. Siguro dadalhin mo sa DSWD. Pero ikaw mismo, wala ka sigurong affection na forever tutulong sa kanya. Kaya sasarhan mo pinto. Because you have no relationship. Although bata siya.
pero wala kayong relationship. Kaya hindi forever ang iyong affection sa Kanya. Di ba mga kapatid? Pero, kumatok, pagbukas mo. Anak, ikaw ba yan? Nakilala mo, anak mo pala yun. Gutom na gutom, may sakit. Ngangailangan ng bagong damit. Anong gagawin mo? Kakalungin mo, anak, alika dito. Lahat ng kailangan mo, ibibigay ko. Kahit buhay ko, ibibigay ko sa iyo. Hallelujah. I want you to go back to that kind of a relationship. You can only have that when you come to the Lord and then promise Him, not my will from now on be done, but your will be done in my life. Pagkatapos bibigyan ka ng bagong espiritu sa Kanyang kapangyarihan, papasok ka. Ang lahat ng kailangan mo, kahit hindi mo hingin, alam ng Diyos, ibibigay niya sa iyo. Kaya sinabi niya, seek ye first and all these things shall be added unto you. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things. Healing, may pinagaling na sa inyo ngayon. Whether you realize it or not, magagaling na yung iba sa inyo dito ngayon. Yung may mga sakit sa tiyan kanina, yung may mga ulcer, itaas ang kamay. Yung may mga ulcer, pagpasok nila dito, taas ang kamay. May mga ulcer kayo? Magaling na kayo, mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! Ito'y panyo ng alagad ng Diyos. Puno ng aking pawis, pawis sa pangangaral. Mapalad ang tatanggap nito mamaya. Huwag ninyong labhan pagka tinanggap nyo, sapagkat ang pawis na yan ay pawis ng pangangaral. Hallelujah! I-apply ninyo ang Acts 19:11 and 12 at magkakaroon kayo ng dobling pagpapala pa. So, pumasok kayo sa karya ng Diyos, ano man ang kailigan nyo, ibibigay niya. Lahat kayong may mga ulcer na nagtaas ng kanilang kamay, pag uwi ninyo, magtataka kayo. Sabihin nyo, nawala nga, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Mula ngayon, magaling ka na. Sino ang may mga sakit dito sa kanilang likod? Ano mang klaseng sakit sa likod? Yan ba? TV? Yan ba? Kung ano? Basta sa banda sa likod. I-exercise niyo mamaya. Magagaling na kayo, mga anak ng Diyos. Ito ang pangangaral ko. Sobra isang oras na. Kahit sa 30 minutong pangangaral lang ng salita ng Diyos na lalabas, yan ay sapat na talim na upang ang mga masasamang espiritong yan mamamatay at lalaya sa buhay nyo. Hallelujah! Alam ba ninyo kung ano ang ginagawa ng isang sigaw ng malakas na hallelujah? Tinataga ang masamang espiritu sa buhay nyo at yan ay lumalayas, hindi lang nakikita ng mga mata nyo, ngunit yan ay nagaganap sa buhay nyo. Hallelujah! Kung may mga sakit sa lalamunan, lahat ng may mga karamdaman sa kanilang lalamunan, hawakan nga niyong lalamunan nyo at sabihin ninyong magaling na ako. Milagro ng Panginoon pasa sa inyong may mga sakit sa lalamunan in Jesus' name. Hallelujah. Yung may mga sakit sa paa, sa mga tuhod. Sinabi nila, sakit matanda raw yan. Hindi sakit matanda yan. Sakit ng dyablo yan, binibigay lang sa inyo. Alam niyo pagka malinis kayo, wala kayong masamang espiritong dumapo sa inyo, kahit pa 150 years old kayo, magbabasketball pa kayo. Alam ba ninyo, ang katandaan ay sakit? Hindi nyo alam, no? Ang katandaan ay sakit. Pagka kayo ay punong-puno ng salita ng Diyos, 90 years old na kayo, ang mukha nyo ay para pa ring 20 years old. Hallelujah! Kaya,
Kilalang kilala ko ang punong-puno ng salita ng Diyos na nakikinig sa power line. Kilalang kilala ko. Bakit? Kahit medyo matanda na ang kanilang edad, pero maliliwanag ang mukha. Bumabata! Hallelujah! Bakit? Sapagkat sa Espiritu, kayo ay lumilinis! Alam ninyo mga kapatid, ang nakapagpapawala ng pag-asa, hindi ang utang. Huwag kayong mawala ng pag-asa pagka may utang kayo. Hindi pinansyal ang nakapagpapawala ng pag-asa. Alam ninyo, nakapagpapatanda at nakapagpapawala ng pag-asa, dahil diyan kayo magiging ugod-ugod, bata pa kayo. Ang pag-aalala. Ang lahat ay magsabing, don't worry. Worry makes me look old. Feel old. Act old. Worry. From now on, I will not worry. Sinabi na isang pilosopo, salamat pastor, hindi na pala ako mag-aalala. Salamat, hindi na ako magtatrabaho bukas, hindi ko na aalalahanin ang makakain ko. Hindi ko na aalalahanin ang tuition ng anak ko. Hindi ko na aalalahanin ang lahat ng iyan. Salamat, matutulog na ako ng araw bukas. Hindi sinabi ng Diyos yan. Hindi mo mababasa ang sinabi niya, huwag kang magtrabaho. Sinabi niya, huwag kang mag-alala. So, trabaho na trabaho, huwag mag-alala. Hallelujah! Sinabi ng Panginoon, sa inyo bang pag-aalala, nakapagpataas ba ng 1 pulgada sa inyo yan? Sa inyo bang pag-aalala, kayong mga puti na ang buhok, nakapagpaitim ba ng buhok sa inyo yan? Kung ikaw may utang, nag-aalala ka sa utang mo, nabayaran mo ba ng dahil sa pag-aalala? Tumanda ka pa. May utang ka na, tumanda ka pa. Sana kung di ka nag-alala, may utang ka nga pero bata ka. Masaya ka! May utang pero masaya. Sabi ng demonyo, malilito pati ang demonyo sa'yo. Dapat may utang to, matanda na to. Dapat may utang to, malungkot na ito. Pero masaya. Ano kaya nangyayari sa kanya? Bakit sinasabi ko ito? Ito ba ay parte ng mensahe ko ngayon? Parte mga kapatid. Bakit? Sapagkat ang sinabi ng Panginoon, na sinabi niyang magalak kayo sa panahon ng inyong kagipitan, ang ibig sabihin, when you are joyful, you are attracting and you are becoming a magnet of the blessings from the Lord. Ang kagalakan, magnet para sa iyong pagpapala. Ang kalungkutan at ang pagkasimangot palagi, uma-attract ng karamdaman ng demonyo. Sasabihin ng demonyo, meron tayong target, nandun! Pagtingin mga kapatid, walang smile kahit konti. Bakit wala kang smile? Wala kang ngiti? Kasi pastor, mula po nung ako'y bata pa, hanggang ako'y matanda na, puro problema po ang buhay namin. Kaya hindi po kami marunong ngumiti. Kami pong pamilya, siyam kami, hindi kami marunong ngumiti. Wala pa problema, ang mukha mo talunan na. Kahit ako anghel ng Diyos, ipadadala, sinabi ng Diyos, pagpalain mo nga siya, dumating ako sa bahay mo, nakasimangot ka. Kung ako ay anghel ng Diyos, sasabihin ko, babalik na lang ako, mamaya na lang. Pero kung ikaw, kahit may mga pag-uusig ka, kahit may kagipitan ka, ngunit ika'y nananampalataya at masaya ka. Bakit masaya ka? Sapagkat naniniwala ka na dinalangin mo kahit hindi mo pa nakikita, nandoon na! Ang nakapagpapalungkot sa iyo dahil wala kang isang sakong bigas ngayon! Bakit malungkot ka? Wala akong isang sakong bigas. Manampalataya ka. Nagliwanag ang mukha mo. Anong pananampalataya? Tawagin mo ang bagay na wala na parang nandoon na. So yung mata mong pisikal, papalitan ng Diyos, lalagyan ng espiritual. Pagka nanalangin ka, isang sakong bigas mula sa Panginoon. Sa pamamagitan ng pananampalataya ko, nandito ka na. Pagdilat ng mata mo,
Nandito na nga. Ang pananampalataya na, andito na nga. Kung nandyan na, di ba masaya ka na? You act like you are happy already because you act as if it is there already. So pagbangon mo, mga anak, masaya na ako dahil ako'y sinagot na ng Panginoon. Praise the Lord! Kahit wala pa. Pananampalataya na yun. Pag may pananampalataya ka, it will attract blessings to you. Mag-uutos ng Panginoon ngayon ng mga bagay at magkakaroon ng milagro. Biglang-bigla may kakatok sa bahay mo. Pak! Hindi ko alam kung anong pangyayari sa buhay ko, sabi nung kumatok. Pero may nag-joke sa akin, itong isang sakong bigas, ibibigay ko sa iyo, hindi man kita kilala. Eto, iwan ko na. Hallelujah! Bukas may kakatok sa bahay mo. Dahil may pananampalataya ka na at may pag-asa ka ba? May kakatok sa bahay mo, sasabihin, eto yung 10,000 na utang ko sa iyo. Ikaw mismo, hindi mo na naalala yon. Praise the Lord. Ito talagang kailangan ko. Sobra pa. 5,000 lang kailangan ko. Ginawa pa 10,000. Yung nagbigay sa iyo, hindi mo man kilala. Anong itatawag ninyo pag kami nasa lubong kayo isdaan at binigyan kayo ng sobre, pagbukas nyo may 100,000? Hindi man nyo kilala. Anong tawag nyo doon? Milagro. Ang milagro ay napoproduce lang ng pananampalataya. If you have faith as big as that of a grain of a mustard seed, you can command this mountain, be thou removed and be thou cast into the sea, and it shall follow your word. So sunod yan sa sinabi mo. Huwag kang magalinlangan. Whether it will take 1 year, 2 years, sooner or later, ang sagot ng isang anak ng Diyos, sooner or later. Sabi ng demonyo, wala pa rin. Sabi mo sa demonyo, sooner or later nga eh. Hallelujah! Sabi ng demonyo, wala pa rin. Ang tigas ng ulo mo, sinabi ko na nga sa iyo, sooner or later eh. Ay ibig sabihin, darating at darating yan. Don't lose faith, darating at darating yan. Sinabi ng ating binasa, huwag kayong magsipaglupaypay sa pagdadalangin. Dumalangin palagi, tulad ng babaeng bao. Itong judge na ito, masama, hindi kumikilala sa Diyos at sa tao. Eh dito pa naisipan ng babaeng humingi ng tulong. Kumatok sa bahay, sabi ng babaeng balo, tulungan mo ako. Alam na Diyos, wala siyang may babayad. Pak! Pasensya ka na. Martes, hindi na discourage. Ikaw na naman, pak! Merkules, ikaw na naman, pak! Sabi nung masamang judge, naku, hindi ako makakatulog nito. Madidisturbo talaga ako nito. Mabuti pa kaya, tulungan ko na para huminto na lang. Sinabi ng Panginoon, ito'y masama. Masamang judge. Walang kinikilingan tao, hindi natatakot sa Diyos. Ay, talaga masama. Kung ang masama, nakakaisip pa ng ganun, ng mabuti para tumulong, ang Diyos pa kaya. Na hindi sasagot sa dalangin ng kanyang mga anak na dumadalangin sa kanya araw at gabi. Sasabihin ko sa inyo, sa madali sila ay kanyang sasagutin. Hallelujah, hallelujah. Kaya ang alagad ng Diyos ay naparito ngayong gabi upang sabihin sa inyo ang magandang balita. Talunan na si Satanas dito sa Amos. Napatulo na ng Panginoon at nabubuna ang kanyang dugo. Nabayaran ng ating kasalanan. Now it's our move. It is in our hands. It is by the power of and freedom of choice that we can receive the blessings of God. It is through your own decision that now you can step out from the kingdom of Satan and then transfer into the kingdom of God, where all the blessings, salvation, you can find. Dito na ngayon. Gamitin na natin ang ating freedom of choice at sabihin, ako ay magdidesisyon, kusang loob. Susunod na ako sa Panginoon. Ano man ang mangyari, susunod na ako sa Kanya. Magpapasakop na ako sa Kanyang banal na kalooban. Sino ang papasok sa Kanyang kaharian? Mga kapatid, hindi lamang konting blessings ang gusto ng Panginoon matanggap niyo. Gusto niya full blessing.
Yung kahilingan ninyo, ang kagalingan sa katawan, pinakamaliit yan. Financial blessings, pinakamaliit yan. Biro ninyo, ang financial blessing na ibibigay niya sa inyo, ang sinabi niya, bubuhusan kayo ng pagpapalang walang silid na kalalagyan. Kung hindi pa natupad sa buhay ninyo yan, subukan ninyo ngayon, walang silid na kalalagyan. Ang lahat ay magsabing, ang pagpapala, tatanggapin ko, ngayong gabi, mula ngayong gabi, ay pagpapala na walang silid na kalalagyan. Kaya pagka pinagpala ka ng Diyos, ang unang palalakihin ang bahay mo. Bakit? Diyan isisilid ang lahat ng pagpapala niya. Hallelujah! Walang silid na kalalagyan! Kung di pa natupad sa buhay ninyo yan, ngayon matutupad na yan. Marahil para sa inyo, malaki na yung financial blessings, pero ang pinakamalaking blessing ay ang kaluluwa ng tao na maliligtas. Sapagkat ang katawan maring mamatay, ang ating financial maring iwan natin, pero ang kaluluwa natin, dala-dala natin sa buhay na walang hanggan. Kaya ngayong gabi, ang pinakamalaking mensahe na ihatid ko sa inyo ay ang mensahe ng pagsisisi. Nang tao ay gumawa ng desisyon at mangako, not my will but thine be done. You are my king from now on. Ano man ang iutos mo sa akin, susundin ko na. Hindi na ako mag-alinlangan. I will not give any consideration to the voice of the devil that is whispering to my ear that you are a liar. From now on, all the circumstances and situations in life that proves that you are a liar, I will not believe. I will continue on believing your word no matter what happens. Ano man ang mangyari, ikaw ang aking paniniwalaan sa sampalatayanan at diyan ako mananatili sa iyo. Walang kondisyon ang aking paglilingkod sa iyo. Hallelujah! Pagka siya na ang iyong hari, walang kondisyon ang paglilingkod mo. Anong sasabihin mo? Sasabihin mo sa demonyo ngayon, yumaman man o hindi, maglilingkod ako. Kasi ang iba kasi, kaya ang demonyo nakakapasok pa sa buhay nila. Ganito eh. Maglilingkod ako dyan kung ako yayaman. May bigas ba dyan? Kung meron, ako'y maglilingkod dyan. Pagka wala ng bigas, hindi na maglilingkod. Pagka hindi yumaman, hindi na maglilingkod. Kaya ang demonyo, pupukpukin ka niya sa bagay na yon. Ngunit kung ikaw ay lumapit bilang hari mo si Jesus Christ, sasabihin mo, anong man ang mangyari sa akin, ang unahin ko, kaluluwa ko. Mamatay man o mabuhay, ako'y maglilingkod sa Kanya. Yumaman man o hindi, ako'y maglilingkod sa Kanya. Mahalaga, ang pinakamahalaga sa akin, ang kaligtasan ng aking kaluluwa. Yun ang tinatawag na seek ye first the kingdom of God. Pagka nakita mo ng kingdom of God, nang dahil sa kaluluwa mo, yung inuna mo, all these things will be added unto you. Whether you ask for them or not, your heavenly Father knows when you need them. Kahit hindi mo na sabing, bigyan mo ako ng bagong kotse, Ama. Pagka nakita ng Diyos, kailangan mo bagong kotse. Pagising mo kinabukasan, may kotse ka na. Alam mo ang bahay, alam ng Ama mo sa langit, kinabukasan, may bahay ka na. Alam ng Diyos, hindi ka mawawalan ng bigas. Hindi ka mawawalan. Sapagkat siya may-ari na lahat, ay tatay mo na siya. Iyan ay magkakaroon ng katuparan at pisa sa buhay mo. Only, pumasok ka sa relationship na yan na maging ama mo siya sa kanyang kaharian. So lahat kayong gustong pumasok sa kaharian ni Jesus Christ, itaas ang inyong mga kamay. Kusang loob? Kusang loob? All of you are welcome into the kingdom of Jesus Christ, where He is the King of Kings, the Lord of Lords, and He is the name above every name. Kayong taga Cavite, pagpalain kayo ng ating buhay na Diyos. Ang gustong tumanggap ng mga bagay na ito, mga kapatid, gusto ko kayong tumayo, gusto nyo lumapit dito para ko'y personal na manalangin sa inyo habang nakikinig kayo at habang kayo lumalapit dito, umaawit ako, kayo ay pagpapalain ng Panginoon sa anumang inyong mga pangangailangan sa mga sandaling ito. Hallelujah, hallelujah. Habang lumalapit ang mga anak ng Diyos dito, kayong nasa harap ninyong TV, hawakan ninyo yung TV set, ako'y dadalangin sa inyo. Sa pangalan ni Kristo Jesus, anak ng Diyos, ikaw na nakahawak sa yung TV set ngayon at pinagpala sa programang ito, ang mga pagpapalang na i-pronounce ko dito,
mapapasa iyo sa pangalan ng Kristo Jesus. Magaling ka na, tumayo ka sa iyong kinaroroonan at tanggapin mong kagalingan niyan sa iyong buhay. Ang mga financial na pagpapala darating sa iyo at ikay mananagumpay mula ngayon. Magkakaroon ng liwanag ang lahat ng kaguluhan sa buhay mo. Iyan ay magkakaroon ng kaliwanagan sa iyong buhay. In Jesus' name, pagpalain ka ng buhay na Diyos. In Jesus' name, amen. Hallelujah. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch your power. Because the game plan of God was to save us from seeing through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is His.